hapon po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga ka-TNT. Welcome sa launch / meet and greet namin ni Josh. Maraming salamat to TNT family for making this possible. It's nice to meet everyone. And sana mas makilala namin kayo today. At salamat din of course sa binigay niyo oras. Sige ba sa inyo ang layo pa ng pinanggalingan sa Tita and everyone. So, chika tayo later, but enjoy your lunch first. And congratulations for winning this. Hello Kathleen fans! Ayun na, napakinggan natin si Ma'am Catherine mga kasembreros na nagpasalamat dito nga sa TNT meet and greet nila ni Joshua Garcia. If I'm not mistaken, mga 18 yata ito mga customers or 17 yung kanilang meet and greet. So ngayon lang kasi naglalabasan yung mga videos. And then ito, maliban dun sa ano nga ba yung kinatatakutan talaga ni Sir Alden na pinost niya mga kasembreros. Itong kina Nadine Lustre at saka Ma'am Catherine mga kasembreros, naglabas ulit ng teaser ang Cream Silk ng parang video nila mga kasembreros na parang naglalapit ang mga mata. So kung parang yung project nila or related ito sa project na gagawin nga nila mga kasembreros na ang tambalan ay Kathleen. Talagang Kathleen mga kasembreros. And then ito next item natin, yung kinatatakutan ni Sir Alden mga kasembreros ay itong whales ano pala siya meron siyang phobia sa mga whales mga kasembreros. And sinearch ko po mga kasembreros, ang tawag po sa phobia sa whales ay cetaphobia. Talaga nag-research ako. Hindi ako rin kasi love ko rin kasi ang general knowledge or learning mga kasembreros. So specifically, sabi niya dito, sperm whales locate prey with a series of clicks that can reach up to 230 decibels. So kayo ba mga kasembreros, may takot rin ba kayo sa whales? Nanood yata siya ng National Geographic, kung kaya ay bigla siya natakot sa mga butanding mga kasembreros. So sperm whales to be specific. And then ito, biking Tuesday mga kasembreros, ang kanyang ginawa of course, nakakulay blue ang inyong Pops Alden outfit for today. At saka parang marami ulit sila wait, pag mga stopover kasi dun sila dumadami, marami ang nagpapapitik mga kasembreros. Pero kapag nasa rides syempre ay tamang video lang kapag may time mga kasembreros. So talagang naging advocacy na ni Pops Alden ang biking mga kasembreros. So siya talaga ang nangunguna, tapos kasama dito it's either Marlene Capones ito or si Mitch Oliva mga kasembreros. And then ito, si Sir Alden kasi siya yung advocate, siya yung ambassador ng PAWS na Philippine Animal Welfare Society. So parang nag-post siya ng mga pictures related sa kanyang ini-endorse, or parang kasi talagang siya, mahal niya talaga, nasa puso talaga niya mga aso ang pagmamahal sa mga aso. So sabi niya dito is Pepper, happy to meet PAWS Ambassador Alden Richards 02. So ang pangalan ng asong ito na kulay black ay si Pepper mga kasembreros. Actually hindi kulay ang black, it's a shade lamang po. And then itong kulay white mga kasembreros na aso ay parang sabi niya dito, parang binigyan din siya ng hug mga kasembreros. Ang nakalagay dito na parang nag-post ay si Max Pinoy Cocker Spaniel. Sabi nito, PAWS Ambassador gave me a hug too, Alden Richards 02. So ang cute na mga aso, parang may mga lahi talaga ito mga kasembreros. Bilang mga form daddy at saka for mommy ang Kathleen mga kasembreros, talagang nasa puso nila yung pagmamahal sa aso mga kasembreros. So although si Ma'am Catherine ay inahantulad sa kuting si box office queen mga kasembreros ay for lover din po, kung kaya maraming for babies ang inyong box office queen mga kasembreros. And then ito, nag-post ang parang nasa GMA yata ito na parang hinuhubog nila ngayon si Michael Sagar bilang next leading man mga kasembreros, dati si Alden, si Richard Gutierrez, tapos si Sir Dingdong, tapos si Alden Richards, tapos ngayon naman po ay si Michael Sagar. Ano po ang masabi ninyo dito mga kasembreros?
si Sir Dingdong dito parang ano, parang teenager lang, no? Pero andun ha, di ba si Ruru Madrid, parang maganda rin siya or bagay din na maging leading man si Sir Ruru Madrid, mga kasembreros. Si Michael Sagar kasi ay naging sikat rin ito, no? Kasi nga ay pumasok siya sa bahay ni Kuya, tapos lumabas na mga kasembreros, nakalabas na siya. Kung kaya marami rin siyang fans and supporters, mga kasembreros. So pero kayo, no? Boto ba kayo or payag ba kayo na isa siya sa mga binibuild up, no, ng GMA bilang leading man, mga kasembreros? Well, actually marami, no? Sila Kelvin Miranda, sino pa ba? Dennis Trillo, of course, no? Pero pang yung mga sa bata, sina Allen Ansay, no? And so on, mga kasembreros. Pero kayo, ano po ang inyong masasabi dito, no? Then ito, last item pala natin, mga kasembreros. Nag-post si Sir Alden ng kanyang aso na si Bailey, no? Sobrang cute, mga kasembreros. Ito ay naka-diaper yata siya, mga kasembreros, no? Parang tao lang din. Sobrang cute actually kapag marami kang pera or kaya mo mag-afford, mga kasembreros, ng mag-alaga ng mga hayop, ganito mga aso, na kapag stress reliever, at saka nakakawala siya ng pagod minsan kapag kunwari pagdating mo galing trabaho or napapagod ka na. So pag nakita mo sila tapos sobrang clingy nila, no? Sobrang malambing at saka sobrang gentle nila, mga kasembreros, tapos didila-dilaan ka, sobrang kumaga pa stress reliever siya. Kaya kung afford niyo ay mag-alaga rin po kayo ng aso. Sa amin kasi dito talagang nakatali lang siya na tagabantay sa likod, mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Katin items, sana po ay pangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay napakaganda po nito. Ang ating title, Isuot ang Kalasag. Ephesians 16:16, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. So ang kalasag po, ito po yung shield, mga kasembreros. So hindi ito basta-basta shield lang na nagagamit sa weaponry, sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kapulisan, sa ating mga peacemaking bodies, mga kasembreros. Ito po ay sandata or kalasag, mga kasembreros, ng pananampalataya. Okay? Diba pa ang shield, diba, mga kasembreros, na ginagamit sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, for example, ay panangga yan, no? Protection, mga kasembreros, sa anumang yung kalaban, no? Or anumang ititira na weapon or bala ng kaaway, mga kasembreros. Ganon din po sa ating pananampalataya. Pero ang kalasag, ang shield na ito, mga kasembreros, ay para naman sa mga evil spirits, mga evil characters, mga kasembreros, at mga pakana ni Satanas sa ating buhay, the wicked ones, mga kasembreros. So fiery darts, for example, sa inggit. Okay? Hindi siya physical na bala, hindi siya physical na tatama sa mga kasembreros, kundi spiritual. Let's say sa emotions natin, no? Magtatanim siya ng fiery dart of inggit, fiery dart of selos, fiery dart of yabang, fiery dart of pride, fiery dart of paglalasing, fiery dart of lahat ng mga bad traits, mga kasembreros, na pwede niyang itira sa atin ay gagawin niya, mga kasembreros. However, we need to wear and we need to take the shield of faith, mga kasembreros. Ang isuot po natin ang kalasag ng ating pananampalataya. And ang shield of faith, mga kasembreros, ay part po ng armor of God described sa Ephesians chapter 6, 10 to 17. So ano po yan, ito po yung dito po umiikot, mga kasembreros, ito. Pero kinuha ko lang itong kalasag na part, mga kasembreros. So after summarizing the gospel and giving the Ephesians various instructions, Paul concludes his missive to them saying, in part, finally be strong in the Lord in His mighty power, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So ito na yung Ephesians 6 verses 10 to 11, mga kasembreros. So ang shield dito ay addition ito sa lahat ng ng pananggalang na pwede nating isuot, mga kasembreros. Hindi man siya literal, but yung faith natin, as long as we are babad, we are parating malakas, mga kasembreros, sa salita ng Diyos, and we pray, we devote ourselves every single day, mga kasembreros,
malalaman mo kasi yung mga taong malakas sa pananampalataya at malakas sa espiritu ng Diyos because kunwari may mga dapat sa time na yun magagalit na siya, pero hindi siya natitempt magalit. May mga time na may moralidad or po pwede siyang magmalunya mga kasambrerers or gumawa ng masama, pero hindi niya ginagawa because yung spirito ng Diyos sa kanya ay malakas mga kasambrero. So yun po yung kaibahan. Yung mga tao, di ba, yung normal na tao, for example, hindi sila malakas sa pananampalataya, hindi sila malakas spiritually mga kasambrero. So madali sila nag-give in sa temptation. Nakita lang nila na merong bagong ref, merong bagong washing machine, nainggit agad, na bibili din, mangungutang, ganon-ganon. May mga ganong scenarios mga kasambrers na yung mga kapitbahay, for example, nag-iinggitan, yung mga anak nila, for example, kung pa may konting kibot lang, nag-aaway agad. Kahit na sa magkapatid, no, sa mag-asawa, at saka sa magulang to anak, anak to magulang. So nangyari kapatid to kapatid mga kasambrers, nangyari to mga to. And even sa mga friends, no, lalong-lalo na po pag may mga third party. So yun, mga talagang mga kung pa laganap mga kasambrers, no, sexual immorality, no, sa online, naging online na rin yung mga kalaswaan ngayon mga kasombreros. Kahit mga bata ay ginagamit na rin sa sa kalaswaan ng mundong ito mga kasombreros. And which is very dangerous and very alarming mga kasombreros. Kaya let's take actions bilang magulang, bilang kapatid, bilang mga concern ng mga tao, mga kaso sa ating pamilya, and even sa ating mga friends. We have to take care of the little ones kasi mga maliit na bata na susunod mga kasombreros ay exposed na rin sila sa mga malalaswaan na mga dirty dancing, yung mga actions nila mga kasombreros. Akala mo maganda yung tugtog, maganda yung actions, pero pag tininan mo i-apply mo siya at sinayaw na ng 4 years old, 6 years old na bata, ay pangit na siya tingnan mga kasombreros, no? Alam nyo na po yun, yung mga actions na parang hindi naman appropriate sa kanilang edad. And kahit na kumapa sa mga may edad na mga kasombreros. So another lesson na kumapa i-apply natin sa ating pamumuhay sa verse nito mga kasombreros, no, Ephesians chapter 16:16, na kailangan isuot natin yung ating kalasag. Kasi yung isang sundalo, yung isang tao, or yung isang sundalo for example, kapag wala yung baluti, kapag wala yung lalo na yung mga spy or na mga agent, mga private, gano'n, kapag wala silang baluti, kapag wala silang kalasag, madali silang tatamaan ng ng bala o ng sandata mga kasombreros ng kaaway. Ganun din po tayo. Kapag wala tayong prayer life, wala tayong Bible time, kapag wala tayong connection sa Panginoon mga kasombreros, wala tayong time sa Kanya in general, ay madali tayo, marupok tayo mga kasombreros. We are fragile. We are prone to the evil schemes of Satan. So, yung isa pang mahalaga dito na yung lesson mga kasombreros dapat nating tandaan ay yung consistency ba sa ating pananampalataya. So, kung yung ating physical na katawan ay kumakain araw-araw, so dapat din po kumakain tayo, pinapakain natin yung ating kaluluwa, no, yung ating soul mga kasombreros, which is our connection sa Panginoon. Our spiritual lives may face peaks and valleys, but staying committed to growing in faith can help us remain strong through hardships. We should not wait until challenges arise to strengthen our faith, but proactively build it up so that we are prepared beforehand. So, wag na nating antayin na yung problema sa lang tayo mag-build up ng ating lakas at ng strength sa pananampalataya, sabi dito. Kailangan proactive, no? Ngayon pa lang, may problema o wala, dapat pinapatatag na natin ang pundasyon mga kasombreros. Para kang hindi mo naaantayin yung isang bagyo para magpatayo ka ng bahay na bato or bahay na concrete na hindi masisira ng bagyo. So parang ganun din ang buhay natin. Huwag natin antayin na darating pa yung problema saka tayo magpapalakas, manalangin, tsaka magkakaroon ng time sa Panginoon. So araw-araw dapat meron. So parang ganoon din mga kasombreros, no? Kapag wala tayong pundasyon ng bahay na concrete na matibay, pagdating ng bagyo ay kapag gawa lang yan sa hindi matibay na materials, so expect mo na masira yan mga kasombreros. So parang ganoon din ang ating spiritual life, yung ating faith mga kasombreros. So kasi ang faith, di ba, one of the greatest gifts ng Panginoon sa atin sa 1 Corinthians 13:13 na yung ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, yun talaga yung pundasyon ng ating Christian life mga kasombreros. But yun nga, no, ang pinakamataas sa lahat ay love,
But we should not neglect yung pag-enhance, pag-develop, pag-strengthen ng ating pananampalataya, mga sombreros. Alright, so lang po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, in the name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga sombreros and paalam po.